I still do remember in my Tuesday night Zoom Bible study that I would keep on repeating or emphasizing the importance of understanding the gospel biblically. It was Richard Barcelos. It was Richard Barcelos in his book, Getting the Right, I, I would still remember the title, Getting the Garden Right. That yung kanyang preaching, yung kanyang teaching dito sa libro na ito, it is so important that we understand what happened dito sa Garden of Eden nung naroon si Adam and Eve. And that is why sa aking sermon, in fact, this sermon should be last week, kaya lamang doon sa super typhoon, and thank God, hindi siya naging super sa Metro Manila, pero nakakalungkot doon sa ating ibang mga kababayan na naapektuhan ito. But the Gospel's focus is a clear understanding why we need to be reconciled with God. Kung minsan ang akala natin that Adam committed a simple sin. Kumain lang naman ng bunga ng punong kahoy ay napalayas na sa Garden of Eden at nagkaroon na ng kamatayan ang sangkatauhan. Well, when Adam sinned, and being the first man, he is the representative of yung sangkatauhan of mankind. No, it's not yung problema ni Adan yun, iba yung problema ko. Now, Adam was the federal head of mankind. Kaya kung ano ang ginawa ni Adan, ang lahat ng susunod sa kanya, ang lahat ng descendants niya ay kasama doon sa kanyang ginawa. Kaya when Adam sinned, he sinned willfully, eyes wide open. In fact, that was rebellion before God. At bakit kinain ni Adam itong forbidden fruit na sinasabi ng magbibigay ng knowledge of good and evil? Because of his self-interest. Nakita ninyo yung tukso, the temptation that Satan did? Number one, sabi ni Satan, God is lying. Hindi totoo yan na kayo ay mamamatay. You will be like God. And that's self-interest. Tingnan ninyo ang step-by-step process. Who ate the forbidden fruit? Sino unang-unang kumain? Si Eve. Well, we don't know how the time stamp of gaano katagal inabot ni Eve o kumain si Adam ng forbidden fruit. We don't know that. But one thing for sure, Adam was trying to observe kung namatay nga ba agad-agad si Eve. Because that was what Yahweh told Adam, the day that you eat of that fruit, you shall die. Eh, humihinga pa eh. Diba? And so, ang point nito, Adam, alam nyo, this is mine. Adam had watched Eve take the fruit. Very gentleman, right? Ladies first. In fact, in the first place, dapat si Satan, hindi niya pinapasok sa Garden of Eden. He allowed the snake to tempt Eve. He allowed Eve to take the fruit. And nothing happened to Eve. Hoy, sinungaling ang Diyos. And so when Adam took the fruit from her, anong point ko rito? Adam sinned willfully against God. Because he assumed there's no consequence or consequences of disobeying God's command. And that's rebellion.
The rest is history. Anong makikita natin dito? Nakinig si Eve sa ahas, si Adam ay nakinig at sumunod kay Eve, and no one obeyed and followed God. Isn't it that ganito pa rin ang buhay natin ngayon? We would tend to follow our loved ones, o kaya our heroes, o kaya yung mga bagay na we think that it would give us enjoyment and promotion sa earthly life na ito. Well, what about God? What does God says? At yung pagiging inosente ng mag-asawang si Adan at si Eva ay nawala. What does the scripture say? Then their eyes were open. Pagkatapos, tinakpan nila yung kanilang kahubaran ng dahon. At pagkatapos, sila ay nagtatago when they heard God walking at papalapit sa kanila. That instant of disobeying God, sila'y namatay. They had passed from life to death, from without sin to sin, and from being intimate sa Diyos, they became alienated and separated from God. Nakita niyo kung anong ginagawa ng kasalanan? Inilalayo kayo sa Diyos. Well, you would, ito lamang, ask or invite someone who is an unbeliever to at least kahit minsan to observe dito sa mga ganitong gathering or worship service. Palagi ko 100 ang kanilang excuses. They don't want to be near with God. I would sit in a 1-hour sermon. Grabe yun. That is parusa. And this is what sin has done to our first parents, at ito rin ang naging epekto ng kasalanan sa lahat natin. Sa lahat tayo. The human race, the entire human race, ay nawalay sa Diyos. At mababalik lamang tayo sa Diyos sa Kanyang biyaya. In Romans chapter 1 verse 18, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth." At ito naman talaga ang katotohanan. Unbelievers would politely make excuses na, darating din tayo dyan, sasama rin ako sa iyo, papakinggan ko rin ang inyong gospel, pakikinggan ko rin yung point mo, pero wag mo ako madaliin. That is in a polite manner ng isang rebelde sa Diyos. Or, they would directly suppress the Word of God. And this is my text this afternoon, the importance of the gospel. That's why we need to have a clear understanding. Ano ba talaga? Ba't tinawag itong mabuting balita? Ano ang kaparaanan ng Diyos nitong mabuting balita? Ano ang magiging epekto nitong mabuting balita sa atin? And so it is when we have a right focus or right understanding of the gospel, makikita natin and we will really appreciate humbly, trembling. Yung fear of the Lord is not the fear that we will will turn our backs away from the Lord, but the fear of the Lord is reverential fear, and also at the same time, may kagalakan at mayroong paglapit. Kung pwede nga lamang yakapin ng Diyos, di ba? Ngayakapin natin. It's because one thing that is very clear in the Scripture is
God's reconciliation. My text this afternoon is 2 Corinthians chapter 5, verses 18 to chapter 6, verse 2. Hear the word of the Lord. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, he made him to be sin, who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Working together with him, then, we appeal to you not to receive the grace of God in vain. For he says, in favorable time I listened to you, and in a day of salvation I have helped you. Behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. This is the word of the Lord. Let's pray. We thank you, Father, for giving us your word freely. We thank you for allowing us to meet in this humble place wherein we could worship you in spirit and in truth. We could offer praises and thanksgiving to your holy name, and we could just say, we love you, Lord. May you prepare our hearts this afternoon as we hear the preaching of the word. We know that the ministry and preaching of the word is a means of grace to each one of us. We pray that we may be strengthened, encouraged, and for the unbelievers or those who are not yet certain that they are a child of God, that they are not sure if they belong to your family, may the Spirit convict them, remove the scales in their eyes remove the spiritual blindness in them, and minister to their mind and to their hearts. As I preach your word, may we see you, Lord Jesus, in the message that we are about to hear. In Christ's name, Amen. Ang totoo, this is all about reconciliation. The focus is God's reconciliation to sinners. As we all know, the universal alienation of all sinners. And in these passages, itong 2 Corinthians 5:18 to 6:2, ay makikita natin ang word of how important the word is to Paul. Alam niyo kung bakit? It was 5 times mentioned. Reconcile, reconciliation, in this brief succession. Kaya dun pa lamang ay madali na nating makita what is the focus of these passages ni Apostle Paul. Well, it's all about God's reconciliation. And so first is this. Reconciliation is all of God. I repeat, reconciliation is all of God, meaning it is God's unassisted work. Tingnan ninyo we started this in chapter 1. Now, as we go along with every chapter and every verse, nakita natin that God is the creator of everything. He created the heavens and the earth. Now, God is the creator of the new creation. That is in verse 17 ng 2 Corinthians chapter 5. And therefore,
sa example or sa buhay ni Apostle Paul, God is the one who saved Paul. And it was God who sent Paul to be his messenger. And therefore, even the ministry of Paul was God-given. And the message that Paul brought to the people was a message of reconciliation. Kaya, umpisa pa lamang, ay makita na natin that this is holy of God. The gospel is God-centered because God is the mover of every mention of reconciliation in these verses. So verse 19, if we could read it again. That is, in Christ, God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Kung minsan akala natin, tayo ang nakikipag-reconcile sa Diyos. Kasi ang iniisip natin, God is angry at me. Sa dami ng kasalanan ginawa ko, galit ang Diyos sa akin. But here, is the other way around. Tignan natin, reconciliation is not something we do. Hindi ito yung, oh Lord, bati na tayo. Makikipagkasundo na ako sa iyo. It's not something we do. It is something God has accomplished. Kaya when we hear this passage, be reconciled with God, anong dating sa inyo? Tayo ang makipagkasundo sa Diyos. Tama? Kasi tayo yung rebelde, tayo yung violator, tayo yung nagkasala, tayo ang lumapit. Di ba? Katulad sa tao. Makipagkasundo ko na, hindi, siya muna, siya nauna eh. Kailangan siya muna lumapit sa akin bago ko siya patawarin. Yan, sa tao yan. Pero sa gospel na ipinangangaral ni Apostle Paul, ang sinasabi ni Apostle Paul is that yung ministry niya of delivering the message of reconciliation ay hindi niya sinasabing kayo lumapit sa Diyos. Ngunit ang sinasabi ni Apostle Paul, God has made peace with the world. Taon-taon, tataka ako, inaawit ito ng mga nangangaroling na bata sa inyong harapan ng bahay, di ba? Yung, joy to the world, the Lord has come. But let her receive her King. Every year, di ba? Sa mall, marinig niyo yan. Pero naintindihan ba natin yung joy to the world? Bakit ba the world is rejoicing? And this has been a biblical truth being sung kapag Pasko, that why the world needs to rejoice. It's because God has made peace with the world. Kaya nga, it is good news. It is good news because in Christ, God was reconciling the world to Himself. Again, if we would compare Paul's letter to the Romans in Romans chapter 5, verses 10 and 11, ito ang sinabi niya, for if while we were enemies, tingnan niyo, while we were enemies, God reconciled us. For if while we were enemies, we were reconciled by God by the death of His Son, much more,
this is the encouragement of Paul, much more now that we are reconciled. Much more now that you are a child of God. Shall we be saved by His life? Ang isa bang anak ng Diyos nagkakasala? Yes. Ang isa bang anak ng Diyos ay magkakasalang mabigat? Yes, yes. Ang isa bang anak ng Diyos ay makagagawa ng nakakapangilabot na kasalanan? Yes, yes, yes. But, kuminsan kasi ang tingin natin, parang ang tatay natin masungit, na ang Diyos natin ay masungit, parang yung lolo nating masungit, o yung tatay nating masungit. Pero here, Paul is giving us a picture ng sinasabi niya sa Romans chapter 5 na why is it good news? It is good news because for while we were enemies, we were reconciled to God. Alam nyo, kung kayo'y magkaaway, ito lang, mga usapang tao, kung kayo'y magkaaway at mortal mong kaaway, lalapit ka ba sa kanya at makikipagkasundo? No way. Pero this is the gospel. Why is it good news? For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, now born again ka na. Ngayon, na-born again ka na. Nagkaroon ka na ng kamalayan that you were a sinner and you need a Savior, and you humble yourself before God, before Christ. That is the power of the blood of Christ, of the death of Christ. We were reconciled to God by the death of His Son, much more now that we are reconciled. Now, if you are reconciled, you made peace with God, or God made peace with you. Ang totoo, it was God who made peace with us. Shall we be saved by His life? Kaya nga ang isang wonderful doctrine ng mga reformers is that saints are not, Christians are not perfect, but they do persevere. Nagpapatuloy. Yung tinatawag nating the perseverance of the saints. Yung pananatili ng mga banal. But that's not because of our strength. That's because of God's power. Kasi, a child of God is eternally secured though he commits sin na di na mabilang ng 10 daliri ng kamay at paa, na because God is their Savior and God saved them and Christ paid for the penalty sa ating kasalanan. God also gave us the grace and the power that the Lord will sustain us, na magpapatuloy tayo na sumunod sa Kanya. Of course, may mga Christians na nahihilo pa rin ang kanilang buhay. Alam niyo yun, yung di mo malaman kung malamig o mainit. Lukewarm Christians. But if they're Christians, itong lukewarm, God will deal with them like a loving father to a pasaway na anak. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul, if you would agree that the Hebrews is his, kung kayo'y anak, God will discipline you. That's why we don't turn our backs kapag tayo ay dinidisiplina. Kasi alam natin, gawa natin yun eh. Alam ng mga anak kung ba't pinapalo sila ng magulang nila. Dahil gawa nila yon. But that rod ay rod ng pagmamahal.
Kaya nga sinasabi natin, it is really good news. Pag tinignan natin, if we're going back sa 2 Corinthians chapter 5, itong kaparaanan ng reconciliation. Itong sinasabi ni Apostle Paul that all this is from God, who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to Himself. Take note, it was God who reconciled Himself, not counting their trespasses against them. I don't know kung talagang maintindihan natin itong not counting their trespasses against them. If we are reconciled, alam natin, dapat lamang tayong parusahan. Alam niyo yung matinong isip, tanggalin na natin yung mga biases. Alam natin, tayo ang dapat parusahan. Alam natin, hindi tayo makakapagtago sa Diyos sa lahat ng ginawa natin. Maaari maitago mo yan sa asawa mo, maitago mo yan sa anak mo, maitago mo yan sa BFF mo. And yet, nung tayo na-reconcile sa Diyos, hindi niya na ibinilang, not counting their trespasses against them. At ang nakakagulat, kay Kristo ito ibinilang at hindi sa atin. Here the Apostle Paul, having been entrusted with the ministry and message of reconciliation, ay nagbigay siya ng isang, I would say, an analogy kung papaano niya ipinaliwanag ang kanyang ministry. Dahil dito ay nabanggit niya, in verse 20, we are ambassadors for Christ. God making His appeal through us. For analogy purposes, dinescribe niya ang kanyang ministeryo at sinasabi niyang para siyang isang ambassador ng isang empire. Ang ancient understanding and practice, ang ambassador is a man who holds immense authority. Kasi an ambassador does not speak in his own name or act on his own authority. Even the message that he would say or proclaim ay hindi nag-originate sa kanya, but from God. Ito yung point na sinasabi ni Apostle Paul. We are ambassadors for Christ. Meaning, Paul stood in his sovereign stead and authority. Kaya, when Paul would preach the gospel, hindi si Paul ang otoridad, gaano man kalakas siguro ang boses niya, but God is speaking. Sa Second Helvetic Confession, the preaching of the Word of God is the Word of God. Ito yung point na sinasabing, ito yung ambassadorial task ng isang mangangaral. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul that we are ambassadors for Christ. It is like God really make God's appeal through Paul. Kung namamanhik si Pablo, at ito yung sinasabi niyang, we implore you. If point na to ay para bang si Pablo ay nagpa-persuade that put your trust in Christ, hindi si Pablo yun. It is God.
And that is the reason why Paul is saying, we implore you on behalf of Christ. And we must not point, or we must not miss the trust nung sinabi ni Paul, be reconciled to God. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. We must not miss the trust of His passionate plea na para bang we reconcile ourselves to God, pero ang ginamit dito sa English Standard Version is be reconciled to God. Alam nyo, that is in a passive tense. What does that mean? Be reconciled to God if it is in a passive manner. It means receive God's offer of reconciliation. Wala tayong ginawa. God made peace. God reconciled Himself sa mundo. All you have to do is receive it. And that is what the definition of faith is. Not of works. Faith is just saying, wala tayong magagawa. Meron tayong inawit kaninang hymno, not what my hands have done. Faith is just receiving the gift of God. This is a passionate offer of peace, because peace with God is the result of reconciliation. Now we understand kung bakit tinawag sa English yung Biyernes Santo. Pag tinagalog mo in English mo yung Biyernes Santo, Holy Friday, tama ba? Pero why was it called Good Friday? Nakita natin of what transpired, of what happened nang namatay si Jesucristo sa krus. And this was promised a long time ago. How long was the promise? Bago pinalaya si Adan at si Eva sa Garden of Eden, sa Genesis chapter 3, the gospel, the good news, was promised. That the seed of the woman will crush the head of the serpent. At ang habang panahon nun. Kaya nga, sinabi ni Apostle Paul sa Galatians, in the fullness of time, isinilang ng isang birhen itong si Kristo Jesus. Nakita ba ninyo yung fullness of time? It traveled magmula sa unang tao hanggang sa maraming tao, hanggang si Kristo Jesus ay isinilang ng isang birhen. And for 30 years, at nagkaroon ng 3 taong ministeryo, at siya ay napako sa krus. It was not only a spectacular historical event, that was the promise of peace that was made a long time ago. At dinagdagan pa ito ni Prophet Isaiah in Isaiah chapter 53, He was wounded for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace. And with His stripes, we are healed. And so what is the gospel again? The gospel is not reconcile yourselves, but the gospel is be reconciled. Receive reconciliation from God. Kaya nga hindi maliligtas ang mga mayayabang eh. Yun lang. Diba? Tatanggapin ko. Kailangan gusto kong magpagal. Gusto kong saktan ang aking sarili. Gusto kong patunayan na talaga ako'y nagbago. That's not it. Gusto kong ipakita sa Kanya na talagang totoo ang aking motibo. That's not it. Receive
the reconciliation from God. Ngayon, pagdating sa kaparaanan, kung paano tayo ipinagkakasundo ng Diyos, sabi ni Paul sa verse 21, "For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God." Ang totoo, pag basa natin ito, ay para bang ang sasabihin na parang napakahirap unawain ito. Para bang it seems irrational in a sense. And yet, ano ang sinasabi ni Apostle Paul dito? That Christ was made sin. For our sake, He made Him, God the Father, made God the Son, Jesus Christ, to be sin, who knew no sin. And so Christ was made sin. Paano natin ito maiintindihan? Ang pagkaintindi man natin dito is that Christ became a sinner. E di naging sinner siya. Kailan siya naging sinner? Nung siya'y nasa cross? Is that what Paul meant? For our sake, He made Him to be sin who knew no sin. But the fact is, Christ was sinless. Christ, Jesus, knew no sin. Christ Jesus committed no sin. Neither was deceit found in His mouth. Now, I'm referring to Christ as a human being. I'm not referring to Christ na wala pang katawang tao. The point here is that as a person, kahit sa edad niyang 33 years old, He knew no sin. And this must be very important sa atin, the awareness of sinlessness. That was part of Christ's human consciousness. And we must realize that Jesus Christ remained sinless when He became sin for us. Kasi ang mabilis na intindi natin nang sinabi nating, o kapag binabasa natin na for our sake, He made Him to be sin, para bang we had an exchange gift. Our sin, we gave it to Christ, so yung kanyang righteousness, He transferred it to us. So tayo ay naging matuwid, si Kristo ay naging makasalanan. Pero, that would not follow sa presentation ni Apostle Paul. Because hanggang sa kanyang kamatayan, Christ was sinless. And yet, He became sin for us. And we must have an understanding of this point. And so, how did God make Jesus, who never ceased being sinless, was made sin? And if we would go back to the Old Testament sacrifices, nandoon yung lamb who was a sin offering. Jesus being made sin means
a sin offering. Well, of course, ang tawag kay Jesus is Lamb of God. And Lamb of God, Jesus fulfilled the Old Testament animal or lamb sacrifice. Hindi naman naging makasalanan yung tupa. Paano naman magkakasala yung tupa? Di ba? But it was a sin offering. An innocent animal. A sin offering. And Paul was very careful on this presentation. That he went into the depth of Christ being made sin. God made him to be sin for us. Kaya, talagang aaminin natin, napakalimitado ng utak natin pagdating sa how God reconciled Himself sa mundo. Kasi makikita natin dito that Christ became sin while remaining inwardly and outwardly sinless. Because He became sin as a substitute. Our substitute. Yung tupa na pinatay at sinunog ay naging substitute ng offerer. It's not only our substitute, it's also our sacrifice. At yun, ay nakita natin that Jesus gave His life obediently. Hindi siya yung nagpupumiglas at gustong tumakas, ibinigay niya ito. If you would also remember sa Galatians, ang sinabi ni Paul, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. Christ Jesus was cursed as He became sin for us. He offered Himself freely. And also sinners were made righteous. Those who were reconciled were made righteous. Because in verse 21 of chapter 5, for our sake He made sin to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. All our sins were credited to Christ, and Christ's sinlessness, Christ's perfection was credited to us. Therefore, we are declared to have His righteousness. I still remember that the reformers would always say that this is a legal forensic declaration by which the righteousness of God is given to us. But on the other hand, alam nyo, itong legal forensic declaration na ito, that the righteousness of God in Christ has been given to us, ay magkakaroon din ito ng ebidensya. The righteousness of God, although it is the righteousness of Christ that was imputed to us,
but it also describes a new way of living. There will be righteousness. There will be righteousness that will be produced. May pagbabagong makikita sa buhay ng isang na-reconcile sa Diyos. We live righteously because God has declared us righteous. At ito yung sinasabi ni Apostle Paul. At ito ang pinamumuhay ni Apostle Paul. At ito ang sinasabi natin, ang totoong born again, totoo, hindi tayo na-save sa ating good works, but kapag ikaw ay totoong na born again, lalabas ang good works. Kaya nga sa pangangaral ni Apostle Paul, that we are now a new creation. We don't belong to the old creation. Under the new creation, it means we are living in the Spirit. Under the new covenant. It is like having a second Exodus. The old creation, yung first Exodus, alam natin yun, nung tumawid ang mga Israelites sa Red Sea. That was the first Exodus. Now, ano yung second Exodus? It is when God reconciled Himself sa atin. It is when we embrace the ministry and the message of reconciliation through the preaching of the Word of God. And now here comes Apostle Paul's plea. Pamamanhik niya sa reconciliation. Now, this was given to the church. Saan natin makikita yon? Well, pag tinignan natin ang chapter 6, verse 1, working together with Him. Now, remember the one another's in the New Testament? The one another's or working together is in the context of a local church. Working together with Him, we appeal to you not to receive the grace of God in vain. Ang point dito that Paul is extending this ministry of reconciliation sa local church. Well, maaring hindi ka nga gifted preacher, but of course you can share the gospel. Now that you understand what reconciliation is, that God reconciled Himself sa mundo, now we can share this gospel. At ano ang appeal natin sa mga unbelievers? Receive not the grace of God in vain. Working together with Him in verse 1 of chapter 6, we appeal to you not to receive the grace of God in vain. Huwag niyong baliwalain ang pangangaral ng reconciliation sa Diyos. At ang sabi ni Paul, in a favorable time, and he was quoting the Old Testament, in a favorable time, I listened to you, and in a day of salvation, I have helped you. Behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. Narinig nyo sa akin, when there is repetition sa word, that is important. And that repetition is, behold. Huwag niyong pagtawanan o baliwalain. Whenever you are hearing the gospel or the word of God preach, nandun ang ministry ng reconciliation. Don't receive the grace of God in vain.
Because it would be so tragic na baliwalain mo ang pangangaral ng salita ng Diyos. And sometimes, ang akala ng iba that they're already good, na ako ay walang problema sa Diyos. Perhaps, some people have been assenting to God's saving purposes. Kaya sinasabi nila, I'm good. Twice, yung word, the twin repetition of behold. O kaya sa ibang version, look. O kaya dagdagan pa natin, balikan mo. Put this in a serious thought. Dahil, kung sinasabi mong ikaw ay nasa biyaya na ng Diyos, doon sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, if anyone is a believer, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Don't put it off. Don't receive the grace of God in vain. Alam niyo kung bakit? Ang sinasabi ni Apostle Paul, nakita ba ninyo kung gaano kabisa at kamakapangyarihan ng Diyos sa kanyang salita lamang? This world, the universe was created sa kanyang salita lamang. And that was the first creation na nahulog sa kasalanan dahil kay Adan at kay Eva. Nadamay pati ang creation because Paul said, even the creations groan. Now, under the new creation, that is you in Christ, the old has passed away. Siguro, ang isang pinakamagandang halimbawang makapapakita kong the old has passed away ay ito. Nagtatanim ka pa ba ng sama ng loob at ayaw mong magpatawad sa iyong kapwa? Meron ka ba bang ganito? Yung sinasabi mong hanggang sa huling hininga ko, hindi ko siya patatawarin. Alam naman natin ang sinabi ni Jesus, di ba? Alam naman natin yung tinuro ni Jesus na panalangin sa kanyang mga alagad. Teach us how to pray, ang sabi ng mga alagad. Patawarin niyo kami sa aming mga kapwa, sa aming mga kasalanan, di ba? Ito yung part ng the Lord's Prayer. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Kaya, nandoon yung repetition na word na behold. Huwag lamang na magaang ang inyong tingin. And this is the gospel message. The old has passed. Behold. The new has come. At hunayan, verse 17, nandun ang word na behold. At pagkatapos sa chapter 6, nandun ang word na behold. At naulit ang word na behold. Meaning, Christ was no longer hanging on the cross. That was the past. Christ was raised from the dead, raised in His glory. Kaya nga, nag-uusap-usap kami noon ng mga Reformed Baptist pastors. Would you allow to have a cross sa inyong church meeting place? Mabilis na sagot. Basta walang tao. Alam niyo walang tao. Katoliko lang kami tao eh. Kasi nakapako pa rin sa krus. Our Christ has risen from the dead. Hindi siya naiwan sa krus. May kwentong
sa horror movie raw, may gumamit ng krus at panakot sa vampira. Ang sabi ng direktor, cut! Bakit? Wala si Jesus eh. Krus lang yung hawak mo eh. Nakuha niya yung point. Hindi niya nakuha. Hindi naiwan sa krus si Jesus. Si Jesus ay inilibing. Tinanggal sa krus. Inilibing. And after 3 days, nabuhay na muli. The power of resurrection at umakyat sa langit. At ngayon nakaupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos at sinasabi sa atin, lumapit tayo sa Kanya dahil ang trono niya ay trono ng biyaya. Let us come with boldness before Him. That is the gospel. What makes this news so good is that all of this is accomplished not by our efforts, but by God's sovereign act of creating anew. God reconciles us to Himself, not because we are good, or we are pleasing men and women, but because of the unique distinctives of the one who was made sin, even though He knew no sin. I remember the explanation of our logo. You were not here when Fish was trying to explain kung bakit ganito ito. Dala niya yung cross. It's reaching out kahit sa pinakamarumi at pinakamalalim at pinakamadilim ng buhay ng tao. We do not reach up to God, but God reaches out to us. Kung maintindihan niyo yan, mga kapatid, I believe na hindi kayo mananawa at tatabangan sa pag-ibig ng Diyos sa atin at sa pagsamba natin sa Kanya. We are called not to make great declarations to God. Rather, God has already declared a word of reconciliation to us. It is a word of His own redeeming love. It is a love that stretches from the crossing, from the top hanggang sa pinakamalalim, reaching us. At ito ay sa pamamagitan ng krus, kamatayan ni Kristo sa krus. At ito ang sinasabi ni Paul, all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, the God-centered focus of the gospel is the good news that God reconciled Himself sa atin. It's not we reconciled ourselves to God. We cannot save ourselves. We do not save ourselves, for we cannot. God saves us as the only one who can. And if you pag binaliwala mo to, if you put this lightly, linggo-linggo, mayroon akong alam na hindi members dito. Well, if you are not yet members, but nandun na kayo sa Now I Believe, naintindihan ko na, naliliwanagan na ako.
At ang sinasabi ni Apostle Paul, behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. If you're being convicted right now sa preaching na ito, God is moving, God is working. Now you are experiencing, I would say, the work of God. And all you have to do is receive the reconciliation from God. Kaya, going back to the passages na aking binasa sa inyo, makita natin that there must be a clear awareness of the judgment of God. And as Christians, we also ought to proclaim the good news of the gospel of Christ to others. Now we don't only think of ourselves, hindi na tayo magiging selfish. Gusto rin nating maibahagi ito sa ibang tao. And katulad ni Apostle Paul, yung passion niya for others ay kitang-kita natin even if the people today ay makita natin in a pluralistic age na yung ay yan ang paniniwala mo, iba ang paniniwala ko. We need to be patient with them. And we need, para bang kinakailangan lang lagi nating palalahanan, are you really serious sa buhay mo? Do you really understand the gravity of life? And do you really understand the judgment of God? At kapag ang isang taong unbeliever ay alam niyang malapit na siyang mamatay, hirap na huminga, napansin niyo, takot na takot. Why? They know. Tatayo sila sa Diyos. Haharap sila sa Diyos. At hahatulan sila ng Diyos. And the only way to avoid the judgment of God ay huwag baliwalain ang biyaya ng Diyos. And the more that you hear the preaching of the Word of God, the more na pabalik-balik kayo dito at napapakinggan ang preaching na ito o ang mga mangangaral sa lokal na iglesyang ito. You're getting to know Christ better. And you would understand yung redemptive history ng Biblia. Because our new creation, sinasabi dito sa 2 Corinthians 5:17, is in Christ. And we have been reconciled to God through Christ. And now Paul was the ambassador of Christ. At ngayon ang church ay meron ding task to share the message of reconciliation. The church now has been tasked sa ministry of reconciliation. I will end again to an illustration. Written by Victor Hugo. Tama ba ang pronunciation ko? Les Miserables. Or Les Miserables. Pag binasa ko itong Tagalog, Les Miserables. Napanood nyo na to eh. Mas madaling manood eh, di ba? Musical nga lang. Ewan ko kung yung napanood ba nyo yung musical o yung hindi musical, yung movie. Well, ano ba ang kwento nito? It's a classic literature. Merong isang taong pangalan, if my pronunciation again is correct, is Jean Valjean.
Nagnakaw siya ng silver plates sa isang monsenyor na si Bienvenu. Nahuli ng pulis si Valjean. At nung nakita yung kanyang mga silver plates, alam na ng pulis, kay Monsignor ito. And so they brought him to the bishop's residence. What's surprising is this. Instead of pressing charges, the bishop demonstrates amazing grace to Valjean, itong magnanakaw na ito. Ang totoo, binigay pa niya yung silver plates, dinagdagan pa niya ng candlesticks. I'll give you an extra silver candlesticks in addition to the silver plates na ninakaw mo. The fact is, the decision is in the hands of the bishop. Pwede niya sabihing pakulong na ito, hatulan na ito. Yet, grace guides the bishop's actions. Ngayon, kung literature ang inyong binabasa, at the end of the chapter of this, may sinabi si Monsignor sa kanya, Valjean, don't ever forget that you promised me to use this silver to make an honest man of yourself. Alam niyo minsan kasi mga magnanakaw pag nahuhuli, wala po kasing makain yung aking anak, di ba? Dadaling ko sa ospital. Yung nanay ko may sakit. Dagdagan mo pa yung lola ko. Nandun na yung paawa effect lahat. Kaya siya nagnakaw kasi mahirap siya. Pero dito sa kwentong ito, ay nagpakita ng grace ay ang Monsignor. And I'd like that part. Don't ever forget that you promised me to use this silver to make an honest man of yourself. At ang sabi niya, John, my brother, you belong no longer to evil, but to good. It is your soul that I am buying for you. I am taking it away from dark thoughts, from the spirit of perdition. I am giving it to God. Alam niyo nangyari kay magnanakaw na si John Valjean? Naipamuhay niya at pinamuhay niya ang biyaya ng kanyang tinanggap sa Monsignor. And Valjean lived pursuing a life of obedience to the Word of God. At hindi lang yon, siya ay naging kasangkapan at instrumento ng ang mga magnanakaw at ang mga namumuhay sa kadiliman ay kanyang mahikayat at mailabas sa masalimuot na pamumuhay. Ito ang buhay ng isang taong biniyayaan ng kaligtasan ng Diyos. And I hope na habang dumadagdag ang ating taon, habang humahaba ang ating buhay sa mundong ito, ay lalong kumikinang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano man ang mangyari, ano man ang ating pinagdadaanan, hindi tayo nasa lumang pamumuhay. The old has passed. Behold, the new has come. At kung bakit meron tayong pagbabago? Because this is all from God. Manalangin po tayo. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa mensaheng ito. Oh, how we appreciate your wondrous and gracious work
sa aming pong pagliligtas at pagtutubos ninyo. Tulad po ng mga narinig naming mga pangangaral, habang kami may hininga sa mundong ito. Isa lamang ang aming nais, sambahin kayo at bigyan kayo ng parangal at papuri. Itaas kayo, Panginoon, sa aming buhay. Maibahagi namin ang message of reconciliation sa mga unbelievers. At hanggang sa huling hininga namin, ay naroon ang nag-uumapaw na papuri namin sa inyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.